As we begin this investigation in aid of legislation, may I request the COMSEC Asierto to administer the oath of the new resource persons present today. Thank you, sir. May we request them to please stand up and raise their right hand, Secretary, sir. And the other, si Sir Marantan, I think tapos na po kay last time. Yung mga tapos na po last, yung bagong ano lang po. Could you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, COMSEC. First, I would like to hear from the good Secretary of DILG to clarify about this reward money leading to for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, ang ating chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandirito po ngayon. Mr. Chair, with your indulgence, can I make an opening statement? Yes, sir. Yes, go ahead, Secretary. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay inaalok, no? Hindi po ako nagsolicit nito. Never po ako nagsolicit. Never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC, no? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat, no? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nagsolicit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pagbibigay ng award. Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita akong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. Pakatulong sa maghuli ng taong subject of the warrant. Okay. So, iyan po ay isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno. Mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila, ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila rito? 3 bagay po. Number 1, ito po ay galing mismo sa Davao Court, Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, kunyari kaming dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy.
at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay pag-aabuso sa mga bata, no, ng criminal case number RDBO 24-01439 ng Davao branch. And another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagsasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Quiboloy, hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po'y dahil yata sa kanyang, para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Quiboloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko. Dito ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Quiboloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Quiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion ng pabango ng Bath and Body Works brand, ang specific Center Enchanted na paborito daw ni Quiboloy. Pagkatapos kong maligo,
at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat ang pamasahe. Excuse me, sir. Sir, Sir, tatapusin excuse ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Your Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, I'll just finish this yeah, please. yeah, for a while, for a while. Sub Let judice, me, Your Honor. let me remind you, so that this hearing is not questioning the issuance of warrant Yes, of I'll arrest just of- finish this. It has Pastor a direct Tumuloy. connection. Please, Yeah. let me finish. Yeah. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose ito. We are not, wala kami alam kung Sir, there is ano yung direct background, connection. bakit nagkakaso. There is direct. Just let me finish, Okay, Mr. Chairman. sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think Please, that please, tatapusin ko lang. You will have That your is time. You judice, will have Your your Honor. time. sub judice, that goes into the very merits of the You will have case. your time, Attorney Yes, Torion. I know that, This is Your Honor, part of but the that is transmitting of the improper, Your Senate. Honor. That is improper. Order. This is my speech. You Yeah. cannot tell me what is improper. Yeah, This is my right. order. I am the chairman. Please listen to me. Let us have an orderly conduct of hearing. So please, sir, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not, hindi Sir. natin tinatakil dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may No, direct connection po, sir. Yes, Please alam let ko, me alam ko, finish. it's going to connect. But I'm just reminding you, and I don't want to deprive you of your opening statement. You can continue, but pakinggan mo muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank That's you. all. Thank That's you, all. Mr. You Chairman. can continue. Yeah. You can continue. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito'y galing din dito to. Noong itutuloy na kung dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais Thank ko you lang much. bigyang Point of order. diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag gawin ang bata Order, nito. order, Yun lang po, order. yun lang Yeah. po, Mr. Chair. The record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ho eh. Ha? May sasabihin yata si ayaw niya akong patapusin eh. Your Honor, the point of order being that I think Secretary Abalos is a lawyer.
that is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of one alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed by the City Prosecution's Office of Davao City, and that has been pending before the Department of Justice for 4 years. Well, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, Your Honor. Mr. And Attorney Avalos knows that. Mr. Chairman, please. Sa nakikinig. Secretary Abalos. The chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Abalos if those issues that you are pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. Okay. I'm sorry for